Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Umiiyak na nag-iimpake ng damit si Criza. Samantalang ang kanyang nanay na si Leonora ay tahimik sa gilid ng kanyang kwarto. Baka sa mukha ng ginang ang magkahalong galit at awa sa kanya. Ngunit wala yung magagawa upang mapigilan siyang umalis sa poder ng mga magulang. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, anak? Opo, inay. Kailangan ko pong makahanap ng trabaho sa ibang lugar. Ayoko pong tumira dito habang buhay at pakasalan ang nirereto ni tatay. Ang walang yang tatay mo. Talagang ikaw pa talagang ipapain niya para makabayad siya sa mga utang niya. Inay, kapag nakaalis na po ako, please lang po alagaan ninyo ang sarili niyo pati na rin si tatay. Oo nga po at nalulong siya sa sugal, pero alam naman po natin na hindi siya masamang tao. Ang malakas na kalabog sa labas ng kanilang bahay ang pumutol sa kanilang pag-uusap ng kanyang ina. Dali-daling itinago ni Criza ang malaking bag sa ilalim ng kanyang papag at sinundan ng ina palabas ng kwarto. Nagpunas din siya ng luha para hindi mahalata ang pag-iyak. Ang kanyang abang si Danilo ang naabutan nilang nakahandusay sa lupa. Napapaligiran niyo ng mga natumbang timba na ginagamit sa pagdidilig ng kanilang halaman. Sa sobrang kalasingan ng kanyang ama, ay hindi na nito nagawang umakyat pa ng kanilang bahay upang doon ay matulog. Inilibot ng dalaga mga mata upang tingnan ng naghatid kay Mang Danilo. Walang tao doon. Kunot noong tiningnan niya ang kanyang ama. Imposible kasing makawito ng nasa ganoong kalagayan. Halos hindi na nito mabuhat ang sarili. Ano bang nangyayari sa iyo, Danilo? Hindi ka dating nagiinom pero bakit napapadalas na ang paglalasing mo ngayon? Inay, sino po kayang naghatid kay tatay? Si Roylan, yung anak ng may-ari ng malaking bahay dyan sa kanto ng San Francisco. Anak ni Mang Vicente? Yung dating amo ni tatay? Oo, siya nga. Sa Manila lumaki ang batang yon. Pero ang bali-balita dito na siya titira sa lugar natin. Umalis po siya kagad, hindi man lang tayo nakapagpasalamat. Mahinang nagsalita si Mang Danilo, ngunit hindi nila maunawaan ang sinasabi noon. Kaya naman minabuting pagtulungan nilang makaiga sa upuang kahoy yon sa sala. Malakas ang ginawang pagbuntong hininga ni Aling Leonora kaya alam ng dalaga na nagagalit na naman ang ina. Kaya kinuha niya ang kamay noon at inakay papuntang kusina. Paano na lang kapag iniwan mo na ako? Huwag po kayong mag-alala. Kapag sumasahod na po ako ng maayos, magpapadala ako ng ipambabayad yun sa makakatulong dito sa bahay. Anak, kung may makikita ka namang maayos na trabaho dito sa lugar natin, huwag ka na sanang umalis. Napilitang tumango si Criza sa pakiusap ng ina. Ang totoo niyan ay ayaw naman niyang iwan ng mga magulang. Ngunit dahil sa kalagayan nila sa buhay, ay mas gugustuhin ng dalaga na makipagsapalaran sa ibang lugar kaysa manatili dito. Kung saan hindi niya nakikita ang sarili na magtatagumpay sa buhay. Bagamat hindi pa sigurado si Criza sa araw ng kanyang pag-alis, ay inihanda niya pa din ang mga gamit para kung sakali mang magkaroon siya ng pagkakataon. Gusto niya na maging magaan ang pakiramdam ng mga magulang sa gagawin niyang pagtatrabaho sa ibang lugar. Nakausap na din niya ang kaibigan na siyang tutulong sa kanya sa Maynila. Kinabukasan, nagising si Mang Danilo. Hawak ang ulo nitong marahil ay sumasakit dahil sa hangover. Nang makita, ay napapailing na nilagpasan niyo ni Criza at dumiretso sa kusina kung saan nagluluto ang ina. Tinimplehan ng dalaga ng kape ang ama. Balak niya yung kausapin ng masinsinan at ipaalam ang binabalak pagkatapos nilang kumain ng almusal. Tay, gusto ko na po magtrabaho sa ibang lugar para po kahit papaano'y makatulong ako sa mga kailangan dito sa bahay. At saka po, alam nyo na. Kung inaalala mo ang mga utang natin, huwag ka na umalis. Mababayaran ko rin lahat yan. Isa pa, hindi totoong inirereto kita sa kung sino. Hindi lang naman po ito tungkol sa pagreto niyo sa akin, Itay. Ayoko pong tumanda sa lugar na ito. Gusto ko pong maibang takbo ng buhay ko, ng buhay natin.
At paano mo naman gagawin yon? Hindi kita napagtapos ng pag-aaral. Anong magiging laban mo sa labas ng lugar na ito? May iba ka pa bang kakayahan bukod sa paglilinis dito sa bahay? Kahit ano pong trabaho papasukin ko. Basta gusto ko pong makaahon dito. Ayoko pong magaya sa inyo ni nanay na halos makuba na sa kakatrabaho. Pero ganito pa rin ang sitwasyon natin. Mahirap. Hindi na nakapagsalita si Mang Danilo matapos yung marinig. Tumayo lang yon sa kinauupuan at pumunta ng bintana saka nagsindi ng tabako. Kagat-labi yung napayuko kaya nakaramdam ang dalaga ng konsensya sa mga salitang nabitiwan niya. Pasensya na po, Itay. Pero buo na po talaga ang loob ko na umalis sa lugar na ito. Huwag po kayong mag-alala ni nanay. Hindi ko naman po kayo makakalimutan. Dadalaw at dadalaw pa rin ako. At kung may pagkakataon po, kung papala rin ako, kukunin ko na rin kayo rito. Danilo, hayaan na natin si Criza. Dahil nasa tamang edad na naman siya. Alam na niya ang kanyang gagawin. Hindi umimik ang Ginoo kaya napatingin na lang si Criza sa kanyang ina at muling ibinaling ang paningin sa kinaroroonan din ng kanyang ama. Nakatingin pa rin yon sa labas at tila malalim ang iniisip. Sa huli ay sinenyasan siya ng ginang na umalis na muna roon dahil kakausapin nito ang asawa upang kumbinsihin. Kinagabihan sa hapagkainan, tahimik at ramdam ang tensyon sa pagitan nilang mag-ama. Walang nais magsalita sa kanila hanggang sa matapos ang kanilang hapunan. Tinulungan ni Criza si Aling Leonora sa pagliligpit ng pinagkainan hanggang sa matapos siyang maghugas. Pumayag na ang tatay mo sa gusto mo, Criza. Pero may pakiusap siya sa iyo. Nagliwanag ang mukha ng dalaga sa sinabi ng ina, kaya hindi siya kagad nakaimik. Tumingin siya sa gawin ng ama na abalang nanunood sa sala. Hinihintay nila na tumingin yon sa kusina, ngunit nanatili lang sa panonood kaya nagpatuloy ang ginang sa pagsasalita. Natatandaan mo ba yung lalaking nagatid sa tatay mo kagabi? Si Roylan, yung anak ni Vicente. Natatandaan ko po yung ikinuwento nyo kagabi. Pero hindi ko man lang siya kilala o nakita man lang, Inay. Nakiusap ang tatay mo sa kanila na kung pwede doon ka muna tumira. Ha? Seryoso po ba yan, Inay? Oo anak, yon ang kondisyon ng tatay mo. Pero Inay, hindi ko po kilalang Roylan na yun. Makinig ka. Mas maganda na to kaysa hindi ka payagan ng tatay mong umalis. Sino po ba kasi ang Roylan na yan? Bakit pinagkakatiwalaan yun ni tatay? At saka bakit ko po kailangang tumira ron? Magkababata si Danilo at si Vicente. Kaya tiwala ang tatay mo na nasa maayos kang kalagayan kapag doon ka tumira. Pagbigyan mo na siya anak. Pansamantala lang naman at kapag nakita na ni Danilo na kaya mo na ang sarili mo, sigurado kong hahayaan ka na niya sa gusto mong mangyari. Nakasimangot ngunit napilitang tumango si Criza bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, nang matapos na sila sa ginagawa, ay inakay siya ng kanyang ina sa sala. Tahimik pa rin si Mang Danilo kaya hinayaan na lang muna nilang mag-ina. At bago matapos ang gabi, ay nagpaalam ng dalaga na matutulog na. Pero bigla naman siyang tinawag ng kanyang tatay. Criza, anak, nasabi na ba sa iyo ng nanay mo ang gusto kong mangyari? Opo, Itay. Sa bahay nung hindi ko kilalang Roylan muna ako tutuloy kapag umalis ako rito. Mabuting tao si Roylan at mapagkakatiwalaan ng pamilya nila. Pero hindi ko pa rin po kilala yung taong yun, Itay. Parang ganun pa rin. Parang hindi pa rin ako makatakas at makapagdesisyon ng para sa sarili ko. Alam ko na gusto mong makatakas sa kahirapan. Pasensya ka na kung hindi ka man lang napatungtong ng tatay mo sa kolehiya. Itay, hindi naman po ako nagagalit dahil doon. Gusto ko lang pong... Ganun na rin yun, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi ako nagagalit sa iyo. Ang totoo niyan natutuwa ako dahil may ambisyon ka sa buhay. Hindi ka gaya ko. Magtiwala ka, anak. Tumira ka muna noon kay Roylan habang hindi mo pa kabisadong lugar. Opo, Itay. Sige po, payag na po ako. Basta ipangako mo na mag-iingat ka ron, ha? Umuwi ka rito ng maayos.
Umuwi ka rito ng walang galos at higit sa lahat, umuwi ka ng buhay. At kapag nahirapan ka sa papasukin mo, umuwi ka na lang. Maluwag ka naming tatanggapin ng nanay mo. Halos madurog ang puso ni Criza habang nagsasalita ang kanyang ama. Baka sa Ginoo ang pagkaawa sa sarili, kaya napayuko ang dalaga dahil ayaw niyang makita ng ama ang luhang gustong tumulo kanina pa. Umiiyak na tumango siya sa ama at niyakap niya yun na maigpit. Ramdam niya ang pagmamahal nito at batid niyang ayaw siyang mawalay bagamat mabigat sa kalooban ng ama ang ginawang pagpayag. Itay, mag-promise ka sa akin na hindi ka naiinom ng alak. Kailangan maging malusog kayo pareho ni nanay. Para naman kapag yumaman ako, kasama ko pa rin kayo. Napapangiting kinusot ni Mang Danilo ang ulo ni Criza at tumango. Sumandal ang dalaga pagkalaon dahil sa totoo lang, hindi makakailang mas malapit talaga siya sa ama. Pagkatapos noon ay marami pa silang tinalakay. At sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman nga ni Criza na aalis si Roylan sa katapusan ng Abril. Matagal na palang inaalok ni Ginoong Vicente sa tatay ng dalaga ang bahay sa Maynila. Ngunit dahil walang lakas ng loob na umalis sa kanilang lugar, ay madalas tanggihan ni Tatay Danilo ang alok ng kaibigan. Kaya ngayong aalis ang morenang babae ay doon nga siya titira kasama ang hindi pa nakikilalang si Roylan. Kinakabahan man, ay pinanindigan na rin niya ang pakikipagsapalaran. Masaya siyang naiga sa papagbaon ng pag-asa na gaganda ang kanyang buhay sa ibang lugar. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay nanay at tatay na rin. Salamat po talaga sa inyo, Panginoon. Kayo na pong bahala sa akin doon at iadya niyo ako sa lahat ng masama. Pagkatapos sabihin niyo na tila kinakausap ang sarili, ay natulog na nga ng maimbingang dalaga. Mabilis na lumipas ang mga gabi at dumating na nga ang araw ng kanilang pag-alis. Nang araw lang din na yon, nakilala ni Criza si Roylan. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga dahil nga madalas kasing wala ang binata sa bahay nito sa San Francisco. Kaya sa tuwing nagpupunta si Mang Danilo kasama ang anak, ay hindi nakikita ng dalagang lalaking makakasama niya na tumira sa Maynila. Ayon sa mga magulang ni Criza, ay matangkad at masasabing may itsura si Roylan. Hindi yun masasabing sobrang gwapo ngunit napakalakas ng apil ng binata. At tama nga ang sinabi ng mga magulang ng dalaga. Dala ang sasakyan ay sinundo siya ni Roylan sa kanilang bahay eksakto 4:30 na madaling araw. Mag-iingat ka ron, anak. Huwag kang maging pasaway sa bago mong titiran, ha? Opo, inay. Kapag nagkapera na po ako, bibili po kaagad ako ng cellphone natin para makapag-usap tayo ng madalas nila tatay. Napatingin sila sa gawin ni Tatay Danilo na kasalukuyang kinakausap si Roylan. Hindi maiwasang mahiya ni Criza. Bukod sa ngayon lang sila nagkita, ay ngayon lang niya mararanasan na magbiyahe ng malayo kasama ang estranghero sa kanyang paningin. Ilang saglit pa ay nakita nilang merong inabot ang binata na pilit namang hindi kinukuha ng Ginoo. Pero sa huli ay wala ring nagawa ang tatay ng dalaga. Pagkatapos noon ay bumusina na ang lalaki, tanda na aalis na sila. Maigpit na niyakap ni Criza ang mga magulang bago sumakay sa magarang kotse ni Roylan. At maya-maya pa, habang mabagal na umaandar ang sasakyan, ay hindi inaalis ng dalaga ang paningin sa mga magulang. Kumakaway siya sa mga yon hanggang sa hindi na niya makita pa ang dalawa. Malakas siyang napabuntong hininga at napasandal sa upuan. Malungkot ba? Oo. Nagdadalawang isip ka na ba? Kung gusto mo, bumalik na lang tayo. Naku, hindi po Sir Roylan. Sorry po. May pagpo talaga at sir ha? Ilang taong ka na ba, Criza? 23 years old po, sir. Wait. Halos magkaedad lang pala tayo eh. Huwag mo naman dagdagan ang edad ko. Itigil mo na yung pagpo at sir ha? Namumula mukhang tumango na lang ang morenang dalaga. Pero
Naging daan din yon para gumaan ang pakiramdam niya sa nasabing binata. Nagkwentuhan sila habang nasa biyahe. Para siyang bata na nagkaroon ng bagong kaibigan sa katauhan nito. At doon nga na-realize ng dalaga na kaya pala naging malapit ang loob ng Tatay Danilo niya sa binata dahil bukod sa mapagbiro ay mahahalata ang kabaitan noon. Sa dami ng kanilang napag-usapan ay marami siyang nadiskubre tungkol kay Roylan. Napag-alaman niya na kakatapos lang ng binata mag-aral sa kolehiyo. Bagamat nahuli ng ilang taon, ay nakaramdam pa rin siya ng kaunting inggit dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos magkwento ng matangkad na binata, ay ito naman ang nagtanong kay Kriza. Natalakay kasi nila ang tungkol sa plano ng dalagang pagtatrabaho kahit wala pa talagang experience. So, ibig sabihin, wala ka pang mapapasukan na trabaho niyan. Oo pero okay lang din naman dahil yung kaibigan ko na nandun na rin, si Angeline, ang sabi niya tutulungan niya raw akong makahanap ng mapapasukang trabaho. Ang totoo niyan, sa kanila nga dapat ako makikituloy ngayon. Kaso nga lang ayaw ni tatay. Mas magiging komportable raw siya kapag sa bahay niyo raw ako makituloy dahil kasama kita. Hindi ko masisisi si Mang Danilo. Nakakatakot ang Maynila lalo na sa mga kagaya mo. Hindi sa pananakot pero maraming manluloko ron. At kung hindi ka mag-iingat, pwede ka mapahamak. Yun nga ang sabi ni tatay. Mabutit pumayag ka kahit na ngayon lang tayo nagkita talaga. Pero huwag ka mag-alala. Magiging safe ka sa amin, promise. Salamat. Matanong ko lang, ilang oras ba ang biyahe natin ha? Humigit kumulang na 12 hours bago tayo makarating sa seaport pa Manila. Kapag nagkaroon naman ng aberya, posible na abutin tayo ng 15 hours o higit pa. Kaya mag-relax ka lang muna dyan. O matulog kung inaantok ka. Sanay naman ako sa long drive kaya wag mo na akong alalahanin. Bahagyang napatango na lang ang dalaga sa sinabi ng kausap. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang paghinto ng kanilang sinasakyan. Bumaba si Roylan at may sinilip sa gilid ng kotse. Napailing siya nang makitang may tama ang isang gulong sa harapan kaya yun na flat. Dumiretso siya sa likod para kunin siya ng spare wheel pero ganun na lang ang gulat niya dahil wala yun doon. Saka lang naalala ng binata na nakalimutan niya nga palang ibalik ang spare wheel pagkatapos niyang ikondisyon ng kotse. Ay, anak ng toko naman Nakakalimutan ko nga pala. Wala pa namang signal sa area na to. Pagkalaon ay napalingon siya sa paligid at hindi ipinahalata sa dalaga ang aberya. Sa ilang oras na paglalakbay ay alam niyang malayo pa sila sa seaport. Napapaligiran ng puno ang bahaging yon. Malubak din ang kalsada at malikabok. Kita mula sa kanilang kinaroroonan ng mga bundok na kanilang pinanggalingan. Napabuntong hininga muna ang binata bago bumalik sa loob ng sasakyan para abisuhan na lang muna si Kriza. Nagtataka na rin kasi ang dalaga dahil medyo matagal na siya sa labas. Grabe, ang init no? Oo nga Kriza, willing ka ba na maglakad? Ha? Pwede naman. May problema ba ha? Sadyang hindi tayo sinuswerte ngayon Nasiraan tayo? Oo Nabutas yung gulong ng sasakyan. Hindi ko rin nadala yung spare wheel. Nakalimutan ko kagabi na ibalik pagkatapos kong ikondisyon yung kotse. Wala ring signal dito sa area kaya walang silbi yung cellphone ko. Ay, ganun ba? Naku, paano tayo makakaalis niyan? Pwede naman siguro tayong maghintay dito ng dadaan na sasakyan. Ano sa palagay mo? Pwede naman, kaso once in a blue moon ang pagdaan ng mga kotse rito. Nakadalawang balik na tayo sa mga kabayan sa likod ng bundok. Wala pa rin dumadaan nun. At saka kung may dadaan man, bihirang-bihira ang tutulong sa atin. Iisipin kasi nila mga rebelde tayo na gumagawa lang ng modus. Ah, ganun pala. Kaya nga tinatanong kita kung okay lang sa'yo na maglakad kasi hindi naman kita pwedeng iwan dito na mag-isa. Ayos lang ba sa'yo yon? Naku, hindi. Sasama ako sa'yo. Okay na okay lang ako na maglakad. Promise. Okay, sige.
Tara na, iwan na lang muna natin itong malaking bag mo at dali na lang yung mga importanteng gamit muna. Okay, sige. Saan nga ba tayo ulit pupunta? Dun sa kabilang bundok, may mga kabahayan na ron sa pagkakatanda ko eh. Maghahanap tayo ng tulong at maayos na signal para makatawag sa bahay at mapadala yung spare wheel o mapaayos na mismo ang sasakyan. Hindi na nagtanong pa ang morenang dalaga. Lumabas siya ng kotse na bitbit lang ay ang maliit na sling bag na iniregalo ng kanyang ina noong nagtapos siya ng high school. Ang laman lang nito ay sapat na pera at ilang personal na gamit. Samantalang si Royla naman ay bitbit ang maliit na backpack na kulay itim at may mga nakaguhit na neon green sa gitna ng bag. Sinigurado ng binata na nakalak ang pinto ng sasakyan bago sila maglakad palayo. Halos kalahating oras na silang naglalakad. Napatingin na ang dalaga sa itaas at nakita niyang tirik pa ang araw kaya nag-aalala siya sa kasama. Lalo na at alam niyang hindi yun sanay sa init ng probinsya. Napatingin siya kay Roylan. Inilabas naman ng binata mula sa bag ang maliit na telescope at inilibot ang paningin. Punutang noong ibinaba ng binata ang nasabing bagay at tumingin sa kanya. Natatandaan ko nung nakaraan, 2 beses pa nga kaming dumaan sa area na to ni Mang Danilo eh. Sigurado kung merong maliit na baril dyan sa ibaba ng bundok. Pero bakit hindi ko na makita ngayon? Ganun ba? Pasensya na kung hindi kita masagot ha. Bihira lang kasi kung umalis dun sa amin eh. Kaya wala akong idea sa lugar na sinasabi mo. Ayos lang, nagtataka lang talaga ako. Lumapit si Kriza at tiningnan ang nasa paligid gamit din ang telescope na hiniram niya. Puro puno nga lang ang kanyang nakikita at walang bakas na may naninirahan doon. Sinubukan niyang lumipat ng pwesto malayo sa binata upang doon ay magmasid-masid. Ngunit gaya lang din kanina ay wala din siyang napansin kahit isang tao o bahay man lang. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Roylan at ibinalik ang teleskopyo bago dismayadong umiling-iling. Inilabas naman ng binata mula sa bag nito ang isang bungkus ng tsokolate at saka yun iniabot sa dalaga. Anong gagawin ko sa tsokolate? Hindi ko rin alam. Naisip ko lang baka pagod ka na. Hindi napigilang tumawa ni Kriza hanggang sa silang dalawa na ang humahalakak pagkalaon. Pagkatapos niyang kunin ng tsokolate at tikman ay sakalang sila parehong nanahimik sa ilalim ng nag-iisang puno sa kinapupwestuhan nila. Para tayo mga baliw eh, no? Bakit ka ba kasi pala tumatawa kanina, Kriza? Pasensya na. Natatawa kasi ako sa iyo eh. Para kang bata dahil ang dami mong baon na tsokolate. Madalas talaga ako magbaon ng mga ganito, lalo na kapag nabiyahe sa malayo. Pantanggal ng inip at pagod. Ah, kaya pala. Siya nga pala, pasensya na ulit ha. Hindi ko na talaga alam kung nasa na tayo banda eh. Katulad ng sabi ko sa iyo kanina, hindi ko naranasang lumayo sa lugar natin, sa San Francisco. Nako, huwag kang mag-alala, Kriza. Nasa Pilipinas pa rin naman tayo eh. Isa pa, alam ko talagang nakapunta na ako dito. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nawala yung mga kabahayan eh. Ah, bihira sa mga laking Maynila ang kabisado pa rin ng lugar kahit ilang beses pa lang nakapunta. Hindi lang naman nung nakaraang linggo ako nakakadaan dito. Nauwi kami ng probinsya, 2 beses sa isang taon noon. Tuwing kapistahan at tuwing kaarawan ni nanay. Alam mo ba, nung buhay pa ang nanay Cecil ko, ipinapasyal niya ako dito bago kami pumunta sa San Francisco. May naging kaibigan siya na taga rito lang din sa area eh. Ibig sabihin madalas din kayong magbakasyon dito dati? Teka, paano nga ba nagkakilalang mga magulang mo? Ang kwento sa akin, nagkakilala sila nung nagbakasyon ng nanay ko rito sa probinsya. Kasama niya ang ibang kaibigan sa college. Na-inlove daw kagad sila sa isa't isa at dito na tumira. Tapos yun, hanggang sa nawala na si nanay. Pwede ko bang malaman kung anong kinamatay ng nanay mo? Ang masayang mukha ni Roylan ay biglang nagiba. Napalitan ito ng lungkot kasunod ng paghinto ng pagkain niya ng tsokolate. Nagilty naman si Krisa at napakagatlabi sa pagsisisi dahil sa kanyang katabilan. Mahina niyang natapik ang noo at alanganing napangiti sa binata saka humingi ng pasensya.
Naku, pasensya na ulit. Napakadaldal ko talaga kaya kung ano-anong natatanong ko. Kahit wag mo nang sagutin, Roylan. Pasensya na ulit ha. Okay lang naman. Nawala si Nanay Cecil 1 linggo bago ang 12th birthday ko. Nakita siyang nakaandusay malapit sa paborito niyang tambayan sa San Francisco. Wala nang buhay. Duguan. Ganun pala. Mahilig ang nanay sa nature trip eh. Nung dalaga pa raw siya, madalas siyang umakyat sa mga bundok. Natigil na lang yun nung dumating ako sa buhay nila ni tatay. Kaya tumatambay na lang si nanay sa paanan ng bundok na paborito niyang tambayan kapag nasa San Francisco kami. Nasaan ka na mga panahon na yun? Hindi nasagot ni Roylan ang tanong ni Criza. Nagpatuloy lang sa pagkukwento ang matangkad na binata patungkol na naman sa kanyang buhay. 12 anyo si Roylan nang naganap ang isang trahedya na bumago sa kanyang buhay. Natagpuan kasi noon si Nanay Cecil na wala ng buhay. Halos madurog at nawala ang ibang laman loob ng ginang at ayon sa sabi-sabi ay kagagawa nito ng mabangis na hayop sa kabundukan. Ngunit may ilang haka-haka rin kumakalat na gawa nga raw ito ng mga hindi ordinaryong nilalang na naninirahan malayo sa mga tao. Nang marinig ni Criza ang kwentong yon, ay mabilis na dumaloy ang matinding kilabot sa kanyang pagkatao. Hindi niya tuloy maiwasang mapatingin sa palibot nila at maisip ang sinasabi ni Roylan na hindi ordinaryong mga nilalang sa paligid. Bilang isang probinsya, hindi nakasilingid sa morenang dalaga ang patungkol sa mga aswang at iba pang kababalaghan. Madalas kasi na ito ang sagot ng mga taga roon kapag may isang bagay na hindi nabibigyan ng kasagutan ng mga pulisya o siyensya. Yung hindi ordinaryong nilalang na yun, katulad ba ng mga aswang, engkanto o mangkukulam? Sabi, pero ikaw, bilang lumaki sa ganitong lugar, naniniwala ka ba ron? Sa totoo lang, 23 years old na ako, pero wala naman akong nakita o naranasang mga ganyang bagay lalo na sa San Francisco. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi eh. Eh ikaw ba, naniniwala ka bang may ibang nilalang tayong nakakasama rito sa mundong ibabaw, katulad nga ng aswang, engkanto at mangkukulam? Ako yung klase ng tao na to see is to believe eh. Kaya hanggat hindi ko pa talaga personal na nakikita ang isang bagay o pangyayari, hindi ko kagad yung pinaniniwalaan. Kahit gaano pa ito katotoo ha. Pero hindi ko rin alam. Hindi na muna umimik ang babae. Pinagbasdan niya lang ang kausap na patuloy sa pagkain ng tsokolate. Nang mapansin niyang tila na wala yun sa mood dahil sa napag-usapan nila, ay iniba na lang niya ang takbo ng talakayan. Bakit hindi na lang kaya tayo bumalik sa kotse? Doon tayo maghihintay? Oo nga pala. Katulad ng sabi mo, bihira ang nadaang kotse o kung meron man bihira rin ang natulong dahil nga sa pag-aakalang mga rebelde na gumagawa ng modus. Pero magiging okay lang kaya yung sasakyan natin doon? Paano kung kunin nga yun ng mga rebelde? Ikaw ang matagal na nakatira dito eh. Sa tingin mo ba, may mga rebelde talaga sa lugar na to? Pasensya na, pero hindi ko rin talaga alam ang sagot eh. So, anong desisyon mo? Okay lang din naman sa akin kung babalik tayo at sa kotse na magpapalipas ng gabi. Pagsikat ng araw siguro, itutulak ko na lang pabalik yung sasakyan hanggang sa makakita o makahingi tayo ng tulong. Nang maisip ni Criza ang tungkol sa nakakatakot na nilalang na ikinukwento kanina ni Roylan, ay bigla siyang kinabahan kung sakaling sa kotse sila magpapalipas ng gabi. Dahil doon ay sumang-ayon na lang din siya na magpatuloy sila noon sa paghahanap ng pinakamalapit na kabahayan. Tumayo na sila pareho at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sa paanan ng bundok. Sa kasamaang palad ay wala pa rin silang natanaw ng mga kabahayan na pwedeng paghingan ng tulong. Ilang saglit pa ay hinihingal na napaupo si Criza sa malaking ugat ng isang puno. Huminto rin si Roylan at iniabot sa kanya ang isang maliit na bottled water. Dahil sa uhaw ay hindi na niya yon tinanggihan. Napansin niya habang sila ay papalayo, pasukal ng pasukal ang daan ng kanilang tinatahak. Pasensya na sa tanong ko ha, pero alam mo ba kung saan tayo pupunta? Sorry to say, Criza, pero
Hindi ko rin alam eh. Nagbabakasakali lang talaga ako na may makitang mga bahay. Para kasing pasukal na ng pasukal tong pinupuntahan natin eh. May mga kabahayan pa kaya tayong makikita rito? Baka maligaw lang tayo kapag nagpatuloy tayo. Huwag ka mag-alala. Nasa Pilipinas pa rin naman tayo eh. Alam ko naman yun. Kaso hindi ko lang maiwasang mapaisip talaga. Paano kung maligaw nga tayo ng tuluyan at wala tayong makitang kahit ano? Paano rin kapag may makasalubong tayong mababangis na hayop? Wala tayong panlaban man lang. Itutuloy pa ba natin to? O dapat talaga siguro bumalik na lang tayo sa sasakyan mo? Alam kong pagod ka na at natatakot na rin. Pero sige, kapag wala talaga tayo makita, babalik na tayo. Promise. Huwag kang masyadong mangamba, Kriza. Hindi kita pababayaan. Nangako ko sa mga magulang mo na akong bahala sa'yo. Pasensya na. Hindi naman sa wala akong tiwala ah. Hindi ko lang naman talaga maiwasang hindi kabahan lalo na't hindi naman ako galang tao. Natigilan na sa pagsasalita si Kriza nang may marinig sila na tunog ng motor mula sa hindi kalayuan. Nagkatinginan sila at nang masiguro na tunog nga yun ng sasakyan ay magkasunurang silang tumakbo patungo sa direksyon ng ingay. Tila sanay si Roylan sa pagtakbo dahil mabilis yung nawala sa tabi ni Kriza. Pinilit makasunod ng dalaga sapagkat ayaw niyang maiwang mag-isa sa gitna ng nagtataasang puno. Dinig pa niya ang tunog ng isang motor. Hindi nga lang niya mawari kung tunog nga ba yun ng makina na nagpuputol ng puno o tunog ng motorsiklo. Paglagpas sa mayabong na puno ay naabutan niya si Roylan na nakatigil na. Hinihingal siyang napayuko habang hawak ang tuhod bilang kanyang suporta sa nanghihina niyang hita. Pagbaling niya ulit sa matangkad na binata ay nakatanga na lang yun at nagmamasid-masid sa paligid. Nasaan na yun? Malapit na ba tayo? Bakit biglang nawala ang tunog ng motor? Shh! Huwag ka muna maingay. Naririnig ko pa yung ugong ng makina. Hinahanap ko lang yung pinanggagalingan. Sorry. Eksahiradong naitakip ni Kriza sa kanyang bibig ang kaliwang kamay at nakinig din sa ingay na nagmumula sa malayo. Hindi din siya umaalis sa kanyang kinatatayuan sa takot na makagawa siya ng bagay na makakadistract sa pakikinig nila ni Roylan. Ilang saglit pa ay sinenyasan siya ng binatang matangkad na sumunod. Agad naman siyang tumalima dito hanggang sa makita nila ang isang maliit na sapa. May matandang lalaki roon na nakaupo at may hawak yung panghuli ng isda. Matapos yung makita, ay nakaramdam sila ng tuwa at pag-asa. Nakatinginan pa sila habang napapangiti sa isa't isa. Inayos ng dalawa ang sarili para magmukhang presentable at hindi mapaghinalaan. Pagkatapos noon, ay magkasunuran silang lumapit sa nasabing matandang Ginoo. Nagmamasid-masid pa rin ang dalaga dahil hinahanap niya pa rin ang ingay na naririnig nila kanina. Sir, magandang hapon po. Ay, anak kayo ng aswang! Ginulat nyo naman ako, iha! Pasensya na po, Manong. Ay, hindi po namin sinasadyang gulating kayo. Ay, sige. Ano bang kailangan niya? Ako po si Roylan at itong kasama ko naman po ay si Kriza. Pareho po kaming taga San Francisco. Pero ngayon lang kami nagawi sa lugar nito eh. O mga taga San Francisco pala kayo. Ako naman si Simon. Ano ba may paglilingkod ko sa inyo, iha? Nasiraan po kasi kami ng sasakyan. Na-flat po yung gulong ng kotse ko. Itatanong ko lang po sana kung may malapit po bang pagawaan dito o kahit po taong marunong na mag-ayos ng sasakyan. Kung wala naman po, may mairekomenda po ba kayo na pwede naming upahan para tumulong na magtulak ng sasakyan? Ay, nako, iha. Kakalis lang ng tauhan kong si Fidel. Sayang at hindi nyo naabutan ng sinasakyan niya. Isa pa, masyadong malayo ang bayan dito, iho. Delikadong abutan kayo ng dilim dito sa kabundukan. Babalik din po ba yung tauhan nyo ngayon? Ay nako, sa Sabado pa ulit yan babalik para magatid ng ibang kakailanganin ko. Nagkatinginan sina Roylan at Kriza dahil sa sinabing yun ng matandang lalaking estranghero. Matagal silang natahimik dahil iniisip nila pareho kung anong po pwedeng gawin gayong wala naman na palang ibang tutulong sa kanilang roon.
Hindi naman po pwedeng kay Mang Simon sila magpatulak ng kotse dahil matanda na yon para rito. Ano nang gagawin natin, Roylan? Nag-iisip nga ako eh. Gusto mo bang bumalik na lang sa sasakyan? Katulad nga ng sinabi ko, delikado kapag ginabi kayo sa daan. Hindi maganda ang naiisip niyong ideya. Mang Simon, wala po kasi kaming matutuluyan ngayon eh. May alam po ba kayong pwedeng tuluyan namin kahit ngayong gabi lang? Para hindi na po kami bumalik sa kotse. Kung hindi kayo maselan, o pwede kayo matulog sa bahay ko. Naku, hindi naman po kami masela ng kasama ko. Napangiti na lang si Roylan matapos yung sabihin ng dalaga. Hindi pa naman kasi sila talaga makakilala ng lubos. At dahil laki sa Maynila, kaya naman medyo masela ng binata pagdating sa tulugan. Pero sa ganong sitwasyon na may kaya niyang mag-adjust. Napapangiti lang tuloy siya habang pinagmamasdan na nagpapaliwanag si Criza kaya hinayaan na lang niya yon. Kahit po sa sahig lang kami, basta po makapagpahinga kami kahit konting oras lang. Mabuti at hindi kayo masela ng nobyo mo. Nagtanan siguro kayo, no? Naku, hindi ko po siya nobyo at hindi rin po kami nagtanan. Anak po siya ng amo ng tatay ko. At tama po si Criza, hindi po kami nagtanan. Papunta po kami sa pier kaso pumutok nga po yung gulong ng sinasakyan namin. Kaya nandito po kami ngayon at naghahanap na makakatulong sa amin. Ay, talaga ba? Para kasi kayong nagtanan eh. Hindi po talaga. Opo, hindi po talaga. Mag-amo po kami kung tutuusin. Kasi yung tatay ko, amo ang tatay niya. Kaya parang ganun na rin po yun. Ay, siya sige. Kung yan ang gusto niyong palabasin sa akin, maliniwala ko. Tara, sumunod kayo sa akin. Pagkatapos sabihin niyo ni Mang Simon at nagpalipat-lipat lang yon ang tingin sa kanilang dalawa. Para maiwasan ang pagkailang ay nagkunwari na lang na may inaayos sa loob ng bag si Criza. Habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Mang Simon ay hindi maiwasan ng dalaga na hindi lumingon sa kanilang pinanggalingan. Hanggang sa ilang minuto na silang naglalakad kaya pakiwari niya ay wala yung katapusan. Pero sa kabilang banda ay humahangang napatingin siya sa matandang lalaki. Sa kabila kasi ng edad noon ay tila hindi ito napapagod sa paglalakad. Samantalang silang dalawa ni Roylan ay halos habulin na ang paghinga. Mahaba pa ang nilakad nila at hindi nila namalayan ang oras. Papadilim na nang makarating sila sa mismong tahanan ng matandang Ginoo. Panay pa rin ang lingon ni Criza sa paligid dahil tila nasa gitna ng kagubatan ng tinitirhan ng estranghero. Malaki at mukhang maaliwalas ang bahay. May veranda rin dito na may nakasabit na duyan sa kaliwang bahagi at may rocking chair na kawayan. May maliit na lamesa doon kung saan may nakalagay na sariwang bulaklak. Makintab at magandang klase ang ginamit na kahoy sa sahig. Nahati sa bato at makintab na kahoy ang kabuuan ng bahay nito. Makahalong moderno at makaluma ang disenyo kaya mas lalong namangha ang dalawa sa nakita sa loob. Mahahalatang alaga ito sa linis. Bagamat walang ibang dikuryenteng gamit ay napansin naman nila ang may kalakihang radyo sa sala. Ang ganda po ng bahay niyo. Sino pong kasama niyo rito? Oo nga po, Mang Simon. Birang makakita ng ganito kaganda at kalinis na bahay sa gitna ng kabundukan o kagubatan. Parang bahay bakasyonan to ng mayayaman eh. Dito po ba talaga kayo nakatira? May bahay ako sa bayan pero mas pinili kong tumira dito na mag-isa. Mas gusto ko ang tahimik na buhay kaysa sa magulo at maingay na bayan. Wow! Ilang taon na po kayo rito? Hindi ko na rin mabilang eh. Basta, 70 anyos na ako. Talaga po? 70 anyos na po kayo? Naku, hindi naman po sa binubola ko kayo Pero hindi po halata. Ang bata niyo pong tingnan, Mang Simon. Sa totoo lang po. Marami na kayong nagsabi sa akin yan, Iha. Totoo naman po kasi. Para nga pong hindi man lang kayo napagod o hiningal man lang sa paglalakad natin kanina. Samantalang kami ni Roylan halos maubusan na po ng hangin sa baga. Sana yan lang yan. Biruin niyo ba naman? Araw-araw akong naglalakad para mangisda. Kaya parang ang lapit-lapit na lang sa akin ang malawak na batis mula rito.
Nakakabilib po kayo, Mang Simon. Teka nga po pala, di ba sabi niyo po may bahay kayo sa bayan? Gaano po kalayo ang bayan dito? Doon ko po kasi sana ipapaayos yung sasakyan kung sakali eh. Sa tansya ko, aabutin kayo ng 1.5 o 2 araw kapag naglakad lang kayo. Nagulat sina Roylan at Criza sa sinabi ni Mang Simon. Napapikit ang dalaga ng mariin dahil sa pagkadismaya at napabuntong hininga. Wala na po bang pinakamabilis na paraan? Naisip ko lang, Iha. Kung mahihintay nyo hanggang Sabado yung tauhan kong si Fidel, o pwede kayong sumabay doon papuntang bayan para manghingi ng tulong sa hahatak ng sasakyan na gamit nyo. Ganun po ba? Paano palang sasakyan mo ron, Roylan? Yun nga rin ang inaalala ko eh. Baka mamaya mapagdiskitahan nyo ng mga pasaway. Saan mo ba banda iniwan yung sasakyan mo? Doon po sa medyo malubak na daan sa gitna ng mga bundok. Iginilid ko naman po. Hindi naman siguro magagalaw ng sasakyan mo doon dahil sobrang bibihira ang mga sasakyang nadaan sa kalsadang yon. Bukod kasi sa medyo malubak ang ibang parte, walang signal sa palibot. At kagaya na nangyari sa inyo, kapag nagkaroon ng aberya, mahirap makahingi ng tulong. Siguro, sa 1 linggo, marami na ang 5 sasakyan na dumadaan doon. Nasabi na nga po sa akin yun ng tatay ko pero mas malapit kasi na daan yun papunta sa pier. Kaya doon ko na rin po napiling dumaan. Kaso, eto nga, nasiraan pa kami. Ganyan talaga ang aberya. Hindi natin inaasahan. O siya, maghahanda lang ako ng makakain. Siguradong gutom na kayo. Hindi natin na malayang pare-pareho na kumagat na pala ang dilim. Naku, tama po kayo. Wala pa po kaming kinakain. Kaya tulungan ko na po kayo sa pagluluto kung ayos lang po sa inyo. Kinalulugod ko yan, Iha. Dahil wala na rin namang hinahabol na oras, napagkasundoan na nga lang muna nila na hintayin hanggang Sabado si Fidel. Yung kasi ang mas nakabubuting paraan na naisip ng matandang Ginoo na sinang-ayunan na lang din ni Roylan at Criza dahil wala na rin naman silang magagawa. Maya-maya pa nga ay sumunod kagad ang dalaga kay Mang Simon sa kusina at tinulungan itong maghiwa ng mga pangsahog sa lulutuing pagkain. Bagya siyang nagulat nang makita na may maliit na refrigerator doon. Kaya hindi niya maiwasang magtanong dito ng ilang bagay. Abot po pala dito ang supply ng kuryente at tubig? Meron akong solar dyan na binili ni Fidel. Galing pang araw yun sa Maynila Dati naman generator ang gamit ko pero mas madali gamitin ng solar. At saka madalas sa gabi lang naman ako nagamit ng kuryente rito. Ganun po pala. Hindi po ba kayo nalulungkot na mag-isa kayo rito, Mang Simon? Hindi naman. Mas gusto ko nga mag-isa. Iba ang tuwang nararamdaman ko. Pasensya na po kayo kung nastorbo namin ang pananahimik nyo, Ay nako, ayos lang yon, Iha. Paminsan-minsan kailangan ko rin ng ganito at naka-eksakto nga lang din ang dating ninyo. Hindi na ako mahihirapang maghanap ng makakain. Ano po yung huli niyong sinabi? Hindi na po kayo mahihirapang... Wala yun, Iha. Nako, bata ka pa pero mahina ng pandinig mo, Napakunot na lang ng noo si Criza. Hindi niya kasi talaga nauunawaan ang huling mga sinabi ng matandang Ginoo. Mas lalo siyang nawirduhan dahil ngayon naman ay tumatawa yon at kahit hindi naman nakakatawa ang kanilang pinag-uusapan. Pagkalaon ay tumingin yun ng matiim sa kanya. Kaya napilitan siyang gumanti ng malawak ng ngiti kahit medyo napipilitan. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lang sumagi sa isip ng dalaga ang kaninang kwento ni Roylan patungkol sa kinahinatnan ng nanay Cecil nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba. Ngayon lang pumasok sa kanyang isipan na maaring malagay sa panganib ang kanilang buhay sa bahay ni Mang Simon. Ngunit ang isiping yun ay agad niyang inalis. Napapikit at napailing siya. Dahil dito, dumulas ang kutsilyo sa kanyang daliri at nasugatan ang kanyang daliri. Tumulo ang dugo mula roon. Wala siyang nagawa kundi sipsipin ang daliring nasugatan. Hindi niya napansin ang pag-iba ng itsura ng matandang lalaki dahil tumalikod siya rito.
Hindi din namalayan ni Kriza ang paglapit ng malaking nilalang sa kanyang likuran habang pinapagpag ang nahiwang daliri. Akma siya nitong hahawakan ngunit bigla ring napahinto nang marinig ang boses ni Roylan. Mabilis na tumakbo ang nasabing nilalang at lumusot sa bintana ng kusina. Oh, ano nangyari sa iyo, Kriza? Hindi ko sinasadyang mahiwa ang daliri ko. Pasensya ka na, Mang Simon. Nasaan na yun? Napalingon siya sa likuran at hinanap doon ang matandang lalaki. Ngunit wala na yun. Napakunot siya ng noo dahil hindi niya rin naman nakita kanina na dumaan sa harapan niya. May problema ba? Sino bang hinahanap mo? Si Mang Simon. Kausap ko lang siya ngayon eh. Wala pang ilang minuto bago ako masugatan sa daliri. Hindi mo ba napansin? Hindi ko naman siya nakitang lumabas sa kusina eh. Di ba, ang alam ko nga, tutulungan mo siya sa pagluluto kaya sinundan mo siya rito. Kayo yung magkasama eh. Yun na nga eh. Nandito nga siya at kausap ko bago ako mahiwa ng kutsilyo sa daliri. Sigurado ka ba? Eh, saan siya nagpunta? Naputol na ang kanilang pag-uusap nang biglang sumulpot si Mang Simon sa likuran ni Roylan. Pakunwaring nagtataka ang Ginoo habang pinagmamasdan sila. Samantalang napakunot naman ng noo si Kriza at hindi makapaniwalang napapatingin siya sa matandang lalaki. Oh, para kayo nakakita ng multo ah. Teka, ano nangyari sa iyo, Iha? Bakit may dugo ang damit mo? Ano po kasi, Mang Simon? Nahiwa raw po ng kutsilyo yung daliri niya. Nako, hindi ka naman kasi nag-iingat eh. Tara nga rito. Hindi na nakalma ang dalaga nang lumapit sa kanya ang matandang lalaki at tinawakan ng daliri niya ang nahiwa ng kutsilyo. Agad siyang inakay ng matandang Ginoo sa sala at inilabas sa drawer ang maliit na medicine box. Kinuha noon ng bulak at ang alkohol saka ipinahid sa kanya. Ang hapdi ng sugat ang nagpabalik sa wisyo ng babae. Habang ginagamot ang sugat ay hindi maiwasang magtaka at mahiwagaan ni Kriza kaya napatanong siya kay Mang Simon. Saan po kayo nanggaling, Mang Simon? Ha? Ako? Malamang sa labas. Kumuha ko ng gulay na pansahog sa tinola. Bakit? May problema ba, Iha? Wala naman po. Akala ko po kasi may kausap pa ako kanina sa kusina. Makausap nga tayo pero lumabas ako para kumuha ng ibang sahog. Nandun kasi yun sa lagayan ko ng gulay sa labas ng bahay. Pero kausap ko lang po talaga kayo eh. Napapagod ka na talaga siguro at nagugutom, Iha. Siguro nga po. Ako na magpapatuloy sa pagluluto at maghintay na lang kayo. Pagkatapos kumain kailangan mo nang magpahinga. May bakanting kwarto pa naman ako dito. Sa sala lang kami matutulog ni Roylan. Nakakahiya naman po. Sa sala na lang po ako matutulog. Huwag ka nang mahiya. Malinis naman ang loob ng kwarto ko. Pagtsagaan mo na lang muna yung amoy ng kobre kama at punda. 2 linggo na kasing hindi napapalitan yon pero okay naman yon. Malinis pa yon. Kaya huwag ka nang tumanggi dahil masama raw ang tumatanggi sa alok ng nakakatanda. Sige po. Hindi na nga nakatanggi ang dalaga. Nang mabendahan na ang kanyang daliri ay sinamahan na nga lang muna niya si Roylan sa sala at nagkwentuhan sila tungkol sa nangyari. Katulad ng sinabi ng matandang Ginoo, marahil nga raw ay dala lang ng matinding pagod at gutom ang nangyari kay Kriza kaya hindi na nila masyadong inalala pa yun. Ilang saglit pa nga ay tinawag na sila ni Mang Simon sa kusina at sabay-sabay silang pumwesto sa tapat ng hapagkainan at nagsalo-salo. Nang matapos ang hapunan ay agad nagtungo si Kriza sa kusina. Pinilit niya ang matandang lalaki na siya na ang magliligpit at maghuhugas ng pinagkainan. Pinagbigyan naman siya niyon dahil sa kanyang pangungulit. Samantalang si Roylan ay tahimik na nakatayo sa veranda at tila nag-aalala pa rin sa sasakyang naiwan nila. Habang naghuhugas ay hindi na naman maiwasang isipin ni Kriza ang nangyari kanina. Sigurado kasi talaga siyang kausap niya si Mang Simon sa kusina bago siya masugatan. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung paano napunta ang matandang Ginoo sa labas ng ganoong kabilis na tila hindi nila namamalayan. Napapikit siya ng mariin at umiling ng malakas saka nagbuga ng hangin.
Ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa at pilit iwinawaksi ang masamang bagay na nasa isipan. Nang matapos ang ginagawang paghuhugas, ay dumiretso na siya kagad sa veranda kung saan naabutan niyang nag-uusap ang dalawang lalaki. Hindi na malaya ng mga yon ang kanyang presensya at narinig niya ang pinag-uusapan ng mga yon. Huwag ka mag-alala, iho. Ilang araw na lang naman bago ang Sabado may makakatulong ka na para maayos ang sasakyan mo. Marunong naman si Fidel sa pagmay-mekaniko. Nahiya po kasi ako sa inyo, Mang Simon. Naistorbo pa namin ang tahimik niyong bahay. Wala yon. Huwag niyong pakaisipin yon. Ngayon lang naman ako nagkabisita Isa pa, hindi ko hahayaan na maglakad lang kayo papunta sa bayan. Lalo na't hindi niyo kabisado ang daan. Habang pinagmamasdan at pinakikinggan ng lihim ang dalawang nag-uusap, ay tila merong napansin si Criza. Napakunot ng kanyang noo dahil tila lihim na napapangisi si Mang Simon habang nakatingin sa malayo si Roylan. Sa hindi malamang kadailanan ay biglang nagtayuan ang mga balahibo niya sa kamay. Para kasing may kakaiba sa mga ngiting yon ng matandang lalaki. Dahil doon, hindi na sana siya lalapit kaya lang ay nakita siya ng dalawa dahilan para mapilitan na talaga siyang samahan ng mga kalalakihan. Di ba magpapahinga ka na, iha? Nagpapahangin lang po ako tapos papasok na rin maya-maya. Tama yan. Magpahinga kayo ng maaga para makabawi kayo ng lakas. Oo nga po Siya nga po pala may tanong ako, Mang Simon. Di po ba ang sabi niyo matagal na kayo rito? May pamilya po ba kayo? Ang ibig ko pong sabihin asawa o mga anak. Matandang binata ako. Pero may mga kapatid ako sa bayan. Ayaw nilang manirahan dito dahil masyado raw tahimik. Wala po ba kayong naging kasintahan dati? Meron ako nagustuhan dati. Malaki ang agwat ng edad namin 20 taon ng agwat. Maganda siya. Mahilig din sa kalikasan katulad ko. At talagang napakabait. Nagkamabutihan kami. Matagal din pero nalaman kong may asawa na siya at anak. Pagkatapos noon, may nangyaring hindi inaasahan. Pasensya na po sa pagiging mausisa ko. Pero okay lang po bang malaman kung ano yung nangyari na hindi inaasahan? Namatay siya. Eksaktong pagkasabi noon ay biglang bumagsak ang basong hawak ni Roylan. Hindi niya sinasadyang nabitiwan yon kaya agad siyang pumasok sa loob para kumuha ng panlinis. Napatingin naman ang dalaga kay Mang Simon at nakita niyang nagpupulot na yon ng mga maliliit at malalaking piraso ng bubog. Mang Simon, ako na po yan. Baka po masugatan pa kayo. Ay wala to, iya. Ang mabuti pa pumasok ka na sa loob at ako nang bahala sa mga bubog. Malamig na rito sa labas at mahamog na rin. Baka sipunin pa tayo pare-pareho. Tatapusin ko lang to at papasok na rin ako. Sinunod ng dalaga ang sinabi ng matandang lalaki. Nang makita niyang nalinisan na nila Roylan at Mang Simon ang bubog, ay nakampante na rin siya. Mabilis na lumipas ang oras. Habang himbing na natutulog si Criza sa kwartong ipinagamit ni Mang Simon pansamantala, hindi niya namalaya ng pagpasok ng isang hindi makilalang nilalang. Dumaan yon sa bintana nang hindi nakakagawa ng anumang ingay. Marahan yung lumapit at pinagmasdan ng dalagang nahihimbing sa pagtulog. Kitang-kita ang pananabik sa mukha ng nasabing nilalang. Tumutulo ang kulay lila na likido mula sa labi nito. Dahan-dahang itinaas ang nakakatakot na nilalang ang kamay na may mahahabang kuko. Ngunit tumigil yun ng bagyang umingot si Criza na tila naiinitan. Bagyang ibinaba ng dalaga ang kumot na bumabalot sa katawan at tumalikod sa gawin ng nasabing nilalang. Matagal na pinagmasdan ng malahalimaw na nilalang ang tulog na tulog pa ring babae bago naisipan nitong lumabas at dumaan sa bintana saka nagpunta sa kabundukan. Kinabukasan, nagising si Criza dahil sa tumatamang sinag ng araw sa kanyang mukha. Uminat siya at humikab ng matagal. Natigilan siya sa ginagawa nang mapansin ang siwang sa bintana. Punot ang noong nilapitan niya yon at paulit-ulit itong binuksan at isinara. Nagtataka siya dahil tanda niyang nakalakto kagabi bago siya matulog.
Napapailing na binuksan na lang niya ang bintana saka bumalik sa higaan upang iligpit ang mga ginamit. Ngunit sa pagkakbang sa kabilang bahagi ng higaan ay natapakan niya ang malagkit na bagay sa lapag. Nang kanyang tiningnan ay kulay lila na likido yun at malapot. Iniangat niya ang paang nakatapak dito saka tiningnang maigi ang nasabing likido. Masangsangang amoy nito kaya muntik na siyang maduwal. Paika-ika siyang tumatakbo palabas ng kwarto at nadaanan niya ang dalawang lalaki na nagkakapi sa sala. Napatayo si Roylan sa gulat at agad siyang sinundan sa banyo. Kumatok yun sa pintuan at nag-alalang kinausap siya. Krisa, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Bakit paika-ika kang naglalakad? Kagad binuksan ni Krisa ang gripo sa banyo at binuhusan ng paang nakatapak ng mabahong likido. Nang didiring sinabunan niya ito ngunit hindi agad maalis ang amoy na kumapit. Muli siyang naduwal at halos isuka mga kinain kagabi. Nangihinayang na napasandal siya sa pader ng banyo pagkalaon. Dinig pa niya ang nag-aalalang tinig ni Roylan sa labas ng banyo kaya naman nagmamadali siyang nag-asikaso ng sarili. Makalipas ang ilang minutong pagbababad ng sabon ay tuluyan ding nawala ang mabahong amoy ng likido. Binuksan niya ang pintuan ng banyo at tinarap ang binata na kanina pa naghihintay. Sa mga oras na yon, katabi na noon si Mang Simon na bakas naman sa mukha ang pakunwaring pagtataka. Okay lang ako. Pasensya na kung nagulat kayo sa pagtakbo ko papuntang banyo Sumakit kasi ang tiyan ko Sa lamig siguro to. Sumakit lang ba talaga ang tiyan mo? Paika-ika ko kung maglakad kanina Nangalay kasi ang paa ko. Siguro dahil sa posisyon ng tulog ko. Napahimbing kasi ako ng tulog Nakaka-relax ng husto yung higaan ni Mang Simon. Oo nga, nakita ko nga na ang himbing ng tulog mo Ha? Ano pong ibig niyong sabihin na nakita niyong mahimbing akong natutulog? Ang ibig kong sabihin halata naman sa itsura mo kanina nung nakita kita. Halatang napahimbing ang tulog mo. Yun naman po pala Oo nga, napansin ko nga rin yung kanina kasi gulo-gulo pa buhok mo Pagkatapos nilang magtawanan ay napapailing na lang na nagbalikan ng dalawang lalaki sa sala at ipinagpatuloy ang naudlot na pag-uusap. Samantalang tumungo si Krisa sa kusina upang magtimpla doon ng kape dahil na rin sa sinabi ni Mang Simon. Habang inahalo ang tinimplang kape ay nahihiwagaan siya sa nangyari. Paanong nagkaroon doon sa kwarto ng malapot na likido? Bago ko matulog nagwalis pa ako sa buong kwarto Paanong nakabukas din ang bintana? Sigurado ko nila ko yun bago natulog Habang tila kinakausap ang sarili ay hindi niya namalayan ang paglapit ni Mang Simon at bahaga siyang tinapik sa balikat. Napangiti na lamang siya sa Ginoo habang inihigop ang kape pero natigilan na rin siya nang bigla yung nagsalita. Siya nga pala, gusto mo bang sumama muna sa amin? Pupunta kami ulit sa Batis para mangisda. Titingnan na rin kasi ni Roylan yung kotse nyo para kunin yung ibang gamit nyo doon. Okay lang po ba kung manatili na lang muna ako rito, Mang Simon? Baka rin kasi makasagabal lang ako sa mahabang lakarin. Imbis na mapadali pa si Roylan, baka magtagal ulit kami sa daan. Ikaw ang bahala pero sabihin mo na rin sa kanya para alam niya. Ganun na nga ang ginawa ng dalaga. Matapos silang magkasundo ay minabuti niyang na magpahinga na lang. Sa totoo lang kasi ay parang mabigat pa rin ang pakiramdam niya sa hindi malamang dahilan. Maya-maya lang ay lumabas na si Roylan. Bit-bit ang ilang kagamitan sa pangingisda na galing kay Mang Simon. Nagpaalam na ang mga yon kay Krisa at nangakong babalik bago magtakip silim. Tuluyan ang nawala ang mga ito sa paningin ng dalaga at nanatili naman siya sa duyan. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos manangalian ay nagpa siyang magpahinga sa kwarto si Krisa. Pero sa halip na ganoon ang ginawa niya ay inabala na naman niya ang sarili pagkakita sa isang pinto na nakapwesto sa dulong bahagi ng bahay. Sa unang tingin ay hindi mahahalatang may pintuan doon dahil bukod sa madilim ay natatakpan ng maliit na pasilyo ng lumang aparador na lagayan ng ilang kulirete sa bahay. Dala ng kuryosidad ay nilipitan niya ito
Madilim ang pasilyo. Kinapaan niya ang gilid ng pader kung saan may switch doon ng ilaw. Sa di malamang dahilan ay biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ngunit tila may nagtutulak pa rin sa kanya na magpatuloy. Kaya hinayaan na lang niya ang sarili. Ang maliit na maiksing pasilyo ay tila naging mahaba sa bagal ng kanyang paglalakad. Nang nasa harap na ng pintuan ay hinuwakan niya ang nakitang siradura at pinihit. Nagulat siya dahil hindi ito nakalak kaya dahan-dahan niya itong itinulak. Lumangit-ngit ang pinto dahil may kalumaan yon at nang tuluyang bumukas ay tumambad sa kanyang paningin ang napakadilim na paligid. Pinindot ni Chris ang switch na nakapa niya sa gilid ng pader. Nang lumiwanag ay bumungad sa kanya ang patayo at malaking kahoy na may 4 na malalaking kadena sa bawat gilid nito. Nakasabit din doon ng mahabang itak. Sa kanang bahagi naman ng silid ay may maliit na lamesa. Ang nasa ibabaw nito ay mga bakanting botelya. May mahabang dining table din na gawa sa kahoy at mukhang mamahalin. Malinis ang silid na halatang palaging ginagamit. Pagbaling sa kabilang dingding ay may nakita siya na hugis parehabang picture frame. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit nakatalikod ito. Hanggang sa napako ang kanyang atensyon sa isa pang pintuan na nasa kaliwang bahagi ng nasabing silid. Nilapitan niya ito at pilit na binubuksan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kinuha na lang niya ang isang upuan at inilagay sa tapat ng may kataasan ngunit maliit na bintana. Sumilip siya roon kaya nakita niya ang maliit na daanan ng tao at isang bisikleta na nakasandal sa isang puno na malapit sa nilulumang gate. Hindi niya alam kung saan patungo ang nasabing daan. May bisikleta at lumang gate? Dahil sa hindi magandang bagay na pumapasok sa kanyang isipan, ay biglang nakaramdam ng paninikip ng dibdib ang dalaga. Kaya naman agad siyang bumaba sa upuan at tumakbo palabas ng nasabing silid. Hindi na niya nagawang ibalik sa tamang pwesto ang upuang ginamit sa pagmamadaling makalis doon. Pagbalik sa labas ay hinihingal na umupo si Krisa sa duyan. Napapapikit at napahawak pa siya ng mariin sa kanyang buhok dahil bigla niyang pinagsisihan na nagpadala siya ng kanyang kurisidad. Hindi na tuloy maalis sa kanyang isipan ang imahe ng malaking kahoy na may kadena at itak. Ilang saglit pa ay napasigaw siya sa gulat nang maramdamang may humawak sa kanyang liig at mahina siyang sinasakal ng patalikod. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit matibay ang pagkakakapit ng kung sino sa kanyang leeg. Napahinto lang siya nang marinig ang paghalakak ng taong nasa likuran. Binitiwan siya noon pagkalaon at ang mahinang humahalakhak. Nang mabusesan niya ay galit niyang pinagmasdan ng matangkad na binata. Nakita ni Krisa na halos mapaupo si Roylan sa kakatawa sa kanyang reaksyon. Habang si Mang Simon naman ay maluwag na nakangiti at napapailing. Nang nakaramdam ng pagkapahiya, ay nilapitan niya ang binata at itinulak ng malakas dahilan upang yun ay tuluyang matumba sa lupa. Pagkalaon, napapailing yung tumayo at itinaas sa mga kamay tanda ng pagsuko sa birong ginawa. Ano bang ginagawa mo, ha? Binibiro ka lang. Ikaw naman, oh. Hindi nakakatawang biro yon, Roylan. Sorry, Krisa. Kung natakot ka. Binibiro lang naman talaga kita eh. At hindi ko akalain na ganyan na magiging reaksyon mo. Sino ba namang hindi matatakot? Ako lang ang naiwan dito tapos may bigla pang sasakal sa akin ng patalikod. Nakakainis, ha? Sorry talaga kung natakot kita. Huwag ka na magalit, please. Ewan. Teka. Akala ko ba mamaya pa kayo makakauwi? Parang katatapos lang ng pananghalian, ah. Nangisda lang muna kami pero wala rin masyadong nahuli. Apat lang to. Kaya imbis na puntahan yung kotse, bumalik na lang kami kagad. Naisip kasi namin na wala kang kasama. At saka tong si Roylan, sumama bigla ang pakiramdam pero nang malapit na kami rito, bigla namang naging okay. Habang nakikinig ay tila napako ang paningin ni Krisa kay Mang Simon. Bigla niya kasing naalala ang kwartong pinasukan kanina. Pasimple tuloy siyang napakagat ng labi dahil hindi pala niya naibalik ang upuang kahoy sa lamesa sa sobrang pagmamadali.
lihim niyang ipinanalangin na sana'y hindi yun mapansin ng matandang lalaki. Oh, natulala ka na. May problema ba, iha? Wala po. May naalala lang akong bigla. O siya, sige. Magpapahinga na muna ako, ha? Maiwan ko na kayo dyan. Mamayang hapon, pagkagising ko lulutuin na natin to mga isda. Sige po. Maraming salamat po, Mang Simon. Kahit papano nag-enjoy naman ako habang naghihintay ng Sabado. Ilang oras na lang naman ang hinihintay natin. Pagkatango ng matandang Ginoo ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Nagpalipas naman sina Roylan at Krisa ng oras dun sa labas ng bahay dahil mas presko roon hanggang sa makatulog silang magkatabi sa duyan. At mabilis na namang lumipas ang oras. Pagsapit ng hapon, habang nakakape, kumakain ng kamote at naghihintay ng hapunan, ay nagkwentuhan ulit sila na may kinalaman sa personal nilang buhay. Nasabi ng dalaga ang dahilan kung bakit nais siyang magtrabaho sa Maynila, samantalang ang binata naman ay tahimik na nakikinig sa kwento. Samantala, si Mang Simon na akala nilang abala sa pagluluto ay pasimpleng nakikinig pala sa kanilang usapan. Masaya naman ang buhay namin dati nung hindi pa lubog sa utang ang tatay. Ewan ko ba kung anong naisipan niya kung bakit nahumaling siya sa pagsasabong. Kaya sana talaga iswertihin ako sa Maynila. Huwag ka mag-alala, Krisa. Masyado malaki ang Maynila. Makakahanap ka rin ng maayos na trabaho dun. Saka, habang wala ka pang trabaho, wala ka naman dapat naintindihin dahil sa bahay ka titira. Basta, kung may kailangan ka, lalo na pagdating sa mga requirements sa pag-apply ng trabaho, huwag kang mahiya magsabi sa akin, ha? Nakakahiyaman pero gagawin ko talaga yan. At kapag nakabawi ako babayaran kita kagad. Saka mo naisipin yun kapag nasa Maynila na tayo. Oo nga pala, wala pa nga tayo sa pier Sana talaga dumating bukas yung sinasabing tauhan ni Mang Simon, no? Sabi naman ni Mang Simon, di pa naman daw napalya yun. Oo, iha. Iho, darating yung si Fidel. Nasabihan ko na naman na siya para makuha at maayos na rin yung sasakyan ninyo at makapunta na kayo't makaluwas na ng Maynila. Sinabihan po? Paano? Akala ko po ba walang paraan para masabihan yung mga taga-bayan? Ay, ang ibig kong sabihin, pagdating yun dito, sasabihan ko kagad para nga makuha at maayos na rin ang sasakyan ninyo at makapunta na kayo't makaluwas na ng Maynila. Salamat po talaga, Mang Simon. Ay, walang anuman. Pero saka na kayo magpasalamat kapag nakaalis na kayo. Bagamat nakaramdam ng pagdududa, ay lihim na nakahinga ng maluwag si Krisa sa narinig. Napatitig siya kay Mang Simon. Pilit niyang inaarok ang pagkatao ng matandang lalaki. Hindi niya kasi maintindihan ngunit sigurado siyang may kakaiba rito. At lumakas pa lalo ang kanyang hinala dahil nga sa nadiskubring kwarto kaninang tanghali. Habang nakatitig sa matandang lalaki at nag-iisip, ay hindi niya namalayang napatingin din yun sa kanya. Nagulat tuloy siya nang magtama ang kanilang mga mata, lalo na nang ngumiti yun ng makahulugan. Natulala ka na naman, iha. Nagugutom ka na ba? Malamang po, Mang Simon. Babalikan ko na nga muna yung niluluto ko. Baka natutong na yon. Napapunta lang kasi ako rito dahil narinig kong pinag-uusapan nyo na si Fidel. Nag-iwan pa ulit ng makahulugang ngiti kay Krisa ang matandang lalaki bago pumasok sa loob ng bahay. Naiilang man ay pinilit na lang niyang iisang tabi yun. Ilang minuto ang nagdaan. Pagkatapos ng kanilang hapunan ay nagpasya na silang matulog ng maaga upang makapaganda sa kanilang pag-alis bukas. Napuno ng pananabik ang puso ni Krisa dahil sa wakas ay makikita na niya ang piyer sa kauna-unahang pagkakataon. Nakangiting niyakap niya ang unan at kinuwang maliit na lagayan ng ointment na binigay lang kanina ni Roylan. Makakatulong daw ito upang makatulog ng maayos at walang aberya, kaya inamoy niya ang laman nito. Maya-maya pa nga ay biglang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang sarili na pumikit at tuluyan na siyang nakatulog. Samantala, mula sa mahabang kahoy na upuan sa sala kung saan natutulog si Roylan,
Lihim siyang tumingin sa kanyang orasan. Dinignan niya ang pagilik ni Mang Simon sa kanyang tabi, ngunit batid niyang hindi naman talaga itutulog. Sa totoo lang, ay matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong yon, dahil matagal na niyang alam ang totoo at kung sino man si Mang Simon. Kinailangan niya lang makumpirma ang lahat at makabisado ang buong bahay bago niya tuluyang gawin ang bagay na matagal nang nakaplano, ang maipagiganti ang kamatayan ng kanyang nanay Cecil. Habang pinagmamasdan si Mang Simon ay napapakuyom ang kanyang kamao sa galit, ngunit pinipigilan niya pa rin muna ang sarili. Naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang mahuli ang matandang lalaki. Para maging kapanipaniwala na tulog na siya ay tumagilid siya na kung saan ay patalikod kay Mang Simon. At ilang saglit pa nga ay naramdaman na ng binata ang pagtayo ng matandang Ginoo na kanina'y nakahiga sa sahig malapit sa kanya. Pinakiramdaman niya ang yabag ng mga paa at inalamang direksyon ng pupuntahan nun. Narinig niya ang pagsasara ng pintuan sa sala, saka siya naghintay ng ilang minuto bago bumangon sa hinihigaan. Pagkalaon ay pinuntahan niya ang kwarto ni Criza. Katulad ng inaasahan, tulog na tulog ang morenang dalaga dahil sa ointment na ibinigay niya kanina. Maingat na binuhat ni Royla ng babae at dinala ito sa isa pang kwarto na kanyang natuklasan. Walang kahirap-hirap na inilapag niya yon sa mahabang lamesa na naroroon. Samantalang umupo at nagtago siya sa ilalim ng pinaglalagyan ng mga maliliit na botelya. Hinihintay na lamang niyang dumating ang nilalang na pumatay sa kanyang ina na walang iba kundi si Mang Simon, ang aswang na matagal na niyang hinahanap. Nung unang nasilayan niya ang matandang Ginoo sa batis, ay batid na niyang yun nga ang madalas katagpuin ng kanyang ina. May tattoo kasi ito ng bundok sa kanang bahagi ng kamay na siyang palatandaan niya noong bata pa. Habang tahimik na nakaupo, ay naalala ni Royla na madalas nga nilang puntahan si Nanay Cecil sa lugar na ito. Nung una ay inaakala niya na magkaibigan lamang ang dalawa hanggang narinig niya ang usapan ng mga yon. Kahit bata pa ako noon, hindi ko malilimutan kung paano pinilit ng nanay ko na makipag-iwalay sa iyo, Mang Simon. Pero yun palang magiging dahilan na kamatayan niya. Ikaw yung aswang na pumuslang kay ina. At makikita ng mga mata ko kung paano ka magpapalit ngayon ng anyo. Pinagmasdan ni Royla ng dalagang nahihimbing ng tulog sa ibabaw ng lamesa. Bagya siyang nakaramdam ng awa para rito, ngunit mas nanaigang pagnanais niyang mabigyan ng hustisya ang kamatayan ni Nanay Cecil. Katulad ng ipinangako ko kay Nanay Cecil, kahit gaano pa katagal, basta nabubuhay ako, ipagiganti kita, inay. Ang dalaga ang ginawa niyang pain upang masaksihan ng dalawa niyang mga mata na hindi imahinasyon lamang ang kanyang nakita noong araw na pinatay ni Mang Simon si Nanay Cecil. Matagal na panahon ang ginawa niyang pagpaplano at paghahanap, kaya hindi niya hahayaang hindi siya magtagumpay sa mga plano ngayong natagpuan niya ang salarin. Ilang saglit pa ay narinig ni Royla na pagbukas ng pinto sa isang bahagi ng silid. Inihanda niya ang kanyang sarili at ang sandata sa kanyang tagiliran. Iniluwa ng pintuan si Mang Simon na may hawak na malaking baboy ramo, pero wala ng buhay ang nasabing hayop. Subalit natigilan ng matandang lalaki nang mapatingin sa mahabang lamesa. Nakita niya kasi roon ang nahihimbing na si Criza na siyang dahilan na rin kung ba't niya nabitiwan ang hawak na patay na hayop. Ano ginagawa niya rito? Bakit siya nandito? Dahan-dahan siyang lumapit kay Criza. Maya-maya lamang ay umingit ang dalaga na tila magigising sa pagkakaimbing ng tulog hanggang sa tuluyan na ngang napamulagat ang mga mata. Nang tumambad sa paningin ng dalaga ang pamilyar na silid, ay nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Kagad niyang iginala ang paningin hanggang sa matutup na lang niya ang labi sa sobrang pagtataka. Dahan-dahan siyang bumangon kahit nakakaramdam ng hilo at pananakit ng ulo. Hindi niya napansin si Mang Simon na kasalukuyang nasa kanyang likuran. Tinungo niya ang pintuan ng silid, ngunit bago pa siya makarating doon ay nagsalita si Mang Simon. Bagya siyang napanganga. Gusto niyang magsalita ngunit walang tinig na namumutawi sa kanyang bibig. Kitang-kita niya na nagiba ang ekspresyon ng mukha ng matandang lalaki. Naging madilim at tila galit yun.
Anong ginagawa mo rito, Krisa? Mang Simon, hindi ko po alam kung paano ako napunta rito. Pagising ko, Hindi mo alam? Sinong niloloko mo, ha? nagsasabi po ako ng totoo, Mang Simon. Sinungaling ka? Maniwala po kayo, wala akong ideya. Napakasagrado ng lugar na to para pasukin lang ng kagaya mo. Napalunok si Krisa ng laway at itinaas ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Unti-unting lumapit sa kanya si Mang Simon. Napansin niya sa lapag ang baboy ramong wala ng buhay at may dugong lumalabas sa katawan nito kaya mas lalo siyang kinabahan at natakot. Pagkalaon ay ibinalik niya ang paningin sa matandang lalaki at napapailing. Nais niyang magpaliwanag ngunit batid niyang hindi na siya noon pakikinggan. Mabilis siyang tumalikod at tinungo ang pintuan ng silid. Ngunit gayon na lamang ang kanyang gulat nang biglang sumigaw si Mang Simon. Ang tinig doon ay naging malaki at malalim. Kasabay nito ang isang ungol at pag-agin na tila nang gagaling sa isang mabangis na hayop. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang seradura at tuluyang binuksan ang pinto. Ngunit bago pa siya makalabas ay pweresang itong sumara. Nakita niya sa gilid na bahagi ng kanyang mga mata ang anyo ng isang nilalang. Mahaba ang balahibo nito sa braso, gayon din ang mga kuko, at ang mukha nito'y paniki. Halimaw! Halimaw ka, Mang Simon! Hindi ako isang halimaw. Isa akong aswang. Nakaramdam ng palalaki ng mata at ulo si Krisa sa nakita. Daan-daan siyang lumingon sa kaliwang bahagi at halos tumigil ang kanyang hininga sa sindak. May kalakihan ang katawan nito. May matutulis itong pangil at ngipin na pinaghalong kulay ng itim at lila. Mabangis ang itsura nito na pinaghalong anyo ng tao at paniki. Gayon din ang mga matang namumula sa galit at matalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Lumayo siya sa nasabing halimaw. Samantalang hindi naman umaalis ang nasabing nilalang sa kinaroroonan nito. Roylan, tulong! Tulungan mo ako! May aswang! Aswang si Mang Simon! Kahit makahingi ka pa ng tulong, sa palagay mo ay makakaligtas kayo rito sa lugar na ito. Sige, sigaw! Takot na napatingin ang dalaga sa malaking kahoy na nasa gitna kung saan nakita niya ang itak na maaari niyang magamit bilang pangdepensa sa aswang na mukhang paniki. Agad niya yung kinuha at lumapit sa kabilang pintuan. Pilit niyang binubuksan ang pinto ngunit nabigo siya hanggang sa napalingon ulit siya sa nakakatakot na nilalang. Maayos na sana ang lahat at wala na akong balak na saktan pa kayo. Pero nakita niyo na ang sikreto ko. Sikretong hindi maaaring lumabas kali naman. Mang Simon, huwag niyo po akong sasaktan. Huwag niyo po kaming papatayin. Mananahimik po kami kapag nakaalis na kami rito. Mananahimik? Nagpapatawa ka ba? Sa palagay mo ba hindi ko pa rin narinig ang gasgas na linyang yan? Walang tao na nagsabi niya sa akin na tumupad. Humakbang papalapit si Mang Simon kay Krisa. Tumutulo ang likido mula sa bibig nito na nagbibigay ng masangsang na amoy sa loob ng silid. Nang mapansin ng dalaga ang kulay ng likido, ay nanlaki ang mga mata niya matapos mapagtanto na ang matandang Ginoo pala ang pumasok sa kwartong tinutulugan niya nung unang gabi nila sa bahay nito. Doon niya biglang napagtagni-tagni ang lahat ng kababalaghan. Totoo nga ang hinala niya na merong kakaiba kay Mang Simon. Tama nga siya. Hindi pangkaraniwan ng matandang lalaki dahil isa yung aswang. Samantala, mula sa pinagkukublihan ay hindi agad makakilo si Roylan matapos mabigla sa nakitang pagpapalit ng anyo ni Mang Simon. Sa isang iglap, ang lahat ng mga plinano niya ng matagal na panahon ay parabang na-stuck na lang sa kanyang isipan. Hindi niya may galaw ang katawan dahil naalala na naman niya ang nakalipas. Noong 12 taon ng karawan niya kung saan kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano patayin si Nanay Cecil ng aswang na nasa harapan nila ngayon. Pinilit niyang igalaw ang sarili pero ramdam niya ang matinding pangangatog ng katawan. Bigla tuloy siyang nainis at nagsisi sa sarili dahil alam niyang kapag hindi siya kumilos ay tuluyang mapapahamak si Krisa. Sinubukan niya ring ibuka ang bibig pero dahil sa pinangungunahan ng bahag na buntot ay parabang walang lumalabas na boses sa kanya.
Napasigaw na lang tuloy siya sa isipan habang pinagmamasdan si Krisa na tila nakikipagpatintero sa aswang. Ano ba, Roylan? Gumalaw ka! Kumilos ka na! Matagal bang plinano to? Sinadya mo ang lahat para mapunta kayo rito dahil para makapagiganti ka. Gumalaw ka! Kundi pareho kayong mamamatay ni Krisa! Mang Simon, maawa ka sa akin. Wala pong makakaalam ng sekreto mo. Basta pakawalan mo lang po kami. Maniwala naman po kayo sa akin. Biglang natauhan si Roylan nang marinig ang boses ni Krisa. Agad siyang lumabas sa kinaroroonan upang hanapin si Mang Simon. Hawak niya ang baril na naglalaman ng espesyal na bala na kanyang ipinagawa. Itinutok niya ito sa matandang lalaki at sa unang pagputok. Dahil sa nanginginig pa rin ng buong katawan ay nagminti siya. Dahil doon ay napabaling biglang atensyon ni Mang Simon at Krisa sa kanya. Nagulat din ang paniking aswang ng bahagyang maamoy ang bala ng baril na ginamit ng binata. Tanda mo ang amoy na yan? Natatandaan mo ang amoy? Ako, natatandaan niyo pa ba ako, Mang Simon? Ha? Tikman mo. Siguradong hindi ka magmimintis. Sa pangalawang pagpapaputok niya ay nakaiwas naman ng paniking aswang kaya hindi na naman tumama ang bala. Napakunot na naman tuloy ng noo si Roylan dahil alam niyang limitado lang ang bala ng baril niya. Ang lakas ng loob mong hayop ka! Manda kayo sa akin ngayon! Papatay ko kayo rito at wala nang makakakita sa mga bangkay ninyo dahil kahit buto nyo ay pupulbusin ko! Muling nakaiwas ang aswang pero bagyang nadapli siya ng kanyang siko. Nakaramdam siya ng hapdi pero hindi niya masyadong ininda dahil daplis lang. Abat! Gago ka! Ayan, natatandaan mo na ako ha, Mang Simon? Nagtaka si Krisa sa sinabi ni Roylan. Napatingin siya sa binata na kahit nanginginig sa takot ay kitang-kita ang pagnanais na mapatay ang aswang. Huminto naman ang galit ni Mang Simon dahil di na niya rin maintindihan ang sinasabi ng galit na binata. Pinatay mo ang nanay kong walang yaka! Aswang ka! Ang dami nilang tinapos kong buhay. Hindi ko alam kung kanino kang anak. Huwag kang tanga! Hindi na dapat nabubuhay ang kagaya mong halimaw. Anong magagawa ng kagaya mong ordinaryong tao lang, ha? Wala kayong kalaban-laban sa akin. Hindi mo nga ako matamaan ng baril mo eh. Kaya ngayon, umanda na kayo dahil ang lugar na ito ang magiging huling hantungan yung dalawa. Kitang-kita nila kung paanong tumubo sa likod ng Ginoo ang malapaniking pakpak. Makapal yun at matutulis ang bawat dulo na kayang tumusok sa kahit anong matigas na bagay. At habang abala si Mang Simon at Roylan sa palitan ng mga maaanghang na salita, ay pilit namang binubuksan ni Krisa ang pinto para makatakas. Sa pagkakataong yun ay nagtagumpay siya. Dahil doon ay dali-dali niyang tinawag ang binata upang makalis na, ngunit hindi yun tumitinag sa kinatatayuan. Dala ng bugso ng damdamin ay magkakasunod na pinapatok ni Roylan ng hawak na baril. Kaya napayuko at gumapang palabas ng pintuan si Krisa. Nagdire-diretso siya hanggang sa sinalubong siya ng kadiliman sa labas ng bahay. Ang huni ng mga ibong panggabi ang lalong nagbigay ng nakakakilabot na pakiramdam. Agad siyang tumakbo palayo ng bahay ni Mang Simon, ngunit bago pa siya makalabas ng maliit na gate ay narinig niya ang malalakas na hiyawan ni Roylan. Napahinto siya at napalingon sa pintuan ng bahay. Hindi malaman ng dalaga kung itutuloy ba niya ang gagawing pagtakas o babalikan ng kasama. Hanggang sa huli ay pikit mata siyang bumalik sa loob ng bahay. Hawak lamang ang itak na nakuha niya sa silid na kinaroroonan kanina. Pagbukas ng pinto ay unang tumambad sa kanyang paningin ang paniking aswang. Duguan yon, pero galit na nakatingin at aakmang sasalakayin siya. Napayukod ang babae sa takot habang napapasigaw, subalit natigilan din siya nang biglang bumagsak ang halimaw kasunod ng pagtalsika ng mga dugo. Doon lang napagtanto ni Krisa na patay na pala ang kampo ng kadiliman. Unti-unti yung bumabalik sa anyong tao at doon na rin niya nakita ang iba pang mga tama ng baril sa katawan.
Bigla niyang naisip si Roylan kaya dali-dali siyang pumasok sa loob hanggang sa makita ang binata na nasa isang sulok. Kagad niya yung nilapitan kaya nakita niya yun na nakahawak sa tiyan na pinipigilan ng pagtagas ng dugo. Tumingin sa kanya ang matangkad na lalaki at mapaklang napangiti. Bakit ka pa bumalik? Iligtas mo na ang sarili mo. Iwan mo na ako dito, Kriza. Hindi pwede, Roylan. Dalawa tayong pumunta rito. Kaya dalawa rin tayong dapat na makaalis sa lugar na ito. Hindi ko deserve ang mabuhay, Kriza. Pagkatapos ng ginawa ko, ipinain kita sa aswang na yon. Linano ko ang lahat ng to. Yung ointment, meron yung pampatulog. Huwag ka nang magsalita. Tsaka ka na magpaliwanag kapag nakaalis na tayo ng ligtas. Mahaba pa ang gabi at malayo pang pupuntahan natin, Roylan. Iniwan niyang itak at inalalayan ng binatang may tama sa bandang tiyan. Umakbay ito sa kanyang balikat at mabagal silang naglakad patungo sa pintuan palabas. Napatingin siya sa katawan ni Mang Simon. Tila wala na yung buhay. Nakahinga siya ng maluwag. Niligpasan nila ito ngunit ang pagkakakampante nila ay agad na natapos din nang biglang may humawak sa kanyang mga paa. Dahilan upang matapilok siya at mabitiwan si Roylan. Sa bilis ng pangyayari ay naramdaman ni Kriza ang pagtama ng kanyang katawan sa mga upuang kahoy na naroroon sa loob ng silid. Namimilipit siya sa sakit. Pakiramdam niya ay nabalian siya ng ilang buto kaya napayukyok siya sa sahig at halos tumigil ang kanyang paghinga. Anong nangyari? Hindi kayo makakaalis. Buhay ka pa rin? Sa kabila ng pagpinsala sa katawan ni Mang Simon, ay nakuha pa rin niyang makatayo at makalapit kay Kriza. Ganun na lang ang galit ng dalaga nang sipain siya ng dugo ang matanda hanggang sa magpunta siya sa isang sulok. Wala namang nagawa si Roylan kundi ang sumigaw lang dahil hindi na rin yon kayang tumayo. Muli siyang binuhat ng nahihirapang matandang lalaki at inilagay sa malaking kahoy na nasa gitna ng silid. Ipinulupot niyo ng kadena sa mga kamay niya kaya nagsisigaw lang siya habang nangihinang pumipiglas. Pinilit ni Kriza ang sarili ngunit hindi siya makakawala. Samantala, nakita niyang pilit na bumabangon si Roylan mula sa pagkakalugmok at gumagapang patungo sa kanyang kinaroroonan. Umiiling at pumapatak ang luha ng kanyang mga mata. Batid niyang nais niyang iligtas ang binata ngunit alam niyang hindi na yun mangyayari. Wag na, Roylan. Wag na. Napansin din ng dalaga na pilit may dinudukot si Mang Simon sa lalamunan niya. Maya-maya pa ay nagduduwal ang matandang lalaki hanggang sa mailuwa na nga nito ang isang bilog na bagay. Kulay itim. Yun ay nababalutan ng kulay lila na likido at napangisi yun at napatingin sa kanya na tila may binabalak na masama. Mawala man ako sa mundong ito. Alam kong may pagpapatuloy ang lahi ko sa pamamagitan mo. Ano pong gagawin mo, Mang Simon? Maawa ka sa akin. May pamilya po ako. Bahagyang napahinto si Mang Simon, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang tila pag-organisa sa itim na bola. Nakapikit ang matandang lalaki habang inuusal ang isang salitang hindi niya maintindihan. Samantala, pilit na hinahatak ni Kriza ang kadenang nakasabit sa kanyang kamay kahit batid niyang hindi siya makakawala dito. Hindi siya nawawala ng pag-asa kahit alam niyang tila huli na rin ang lahat. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril at ito rin ang nagpatigil sa ginagawa ni Mang Simon. Galit yung lumingon sa gawin ni Roylan at pagkatapos ay bigla na lang napalood hanggang sa tuluyan na ngang humandusay sa sahig, hawak-hawak ang nasabing itim na bola. Walang kinalaman si Kriza dito. Pakawalan niyo siya. Ako ang dahilan kung bakit siya nandito. Ako ang gustong magiganti sa pagkamatay ng nanay Cecil ko. Si Cecil? Ang babaeng yon? Buhay pa sana siya kung hindi siya nakipag-iwalay sa akin eh. Wala siyang kalaban-laban sa kagaya mo. Paano mong nagawa na saktan ng nanay kung sinasabi mong mahal na mahal mo siya? Dahil wala siyang pagmamahal sa akin.
Niloko lang ako ng nanay mo, Roylan. Ginawa niya akong libangan. Ngayon, pagsisisiyan mo ang ginawa mo dahil huli na ang lahat. Hindi na mababago ang isip ko. Sana nanahimik ka na lang at hindi na gumawa ng bagay na ikapapahamak ninyo. Umiiyak na napatingin si Criza sa kinaroroonan ni Roylan. Itinaas at itinutok nito ang baril kay Mang Simon. Kita niya ang panginginig ng kamay nito. Ramdam niya ang kagustuhan nitong makipaghiganti ang pinakamamahal nitong ina. Ngunit sa kondisyon ng katawan nito ay batid niyang hindi ito magtatagumpay. Ipinutok nito ang hawak ngunit walang lumalabas na bala dito. Napayuko ito sa pagkadismaya. Napapikit siya ng mariin at nawala ng pag-asa. Tinanggap na lamang ni Criza ang kanilang kapalaran. Taimtim siyang nanalangin at tumingi ng tawad sa Diyos, gayon din sa kanyang mga magulang. Lumakas ang kanyang hagulgol na mararamdaman ng kamay ni Mang Simon. Humagapang pakapit sa kanya hanggang sa marating ang pisngi. Kahit nahihirapan, ay pinilit nitong ibinubuka ang kanyang bibig na mariin niyang itinitikom. Sinubukan pa rin manlaban ni Criza ngunit hindi siya nagtagumpay. Bagkus, lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang pisngi hanggang sa unti-unting bumuka ang kanyang bibig. Hindi na din tumigil ang luha ng kanyang mga mata. Muli siyang napapikit ng mariin nang maramdaman ng malamig at basang bagay sa kanyang labi. Pigil ang kanyang paghinga dahilan sa masangsang na amoy na nagmumula dito. Tinanggap na ni Criza ang kapalaran, ngunit nagulat siya nang maramdamang nawala ang bolang itim na nakadikit sa kanyang labi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang paningin si Roylan na halatang pagod na at namumutla. Nakita niya rin si Mang Simon na dilat ang mga mata habang nakatusok sa ulo ang isang palakol. Kagat kinuha ng binata ang itim na bola at itinapon bago tinanggal ang pagkakatali sa dalaga. Nang matapos na yon, ay tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at nawala ng malay tao. Roylan! Sa sobrang pag-iyak ay hindi na rin namalaya ng dalaga ang mga nangyayari. Bigla na lang umikot ang paningin niya at sinubukan pa niyang lumapit kay Roylan pero bumagsak na rin siya at nahimatay. 2 linggo na ang nakalipas mula ng araw ng insidente. Hindi pa rin tuluyang nakababawi si Criza sa pinsalang natamo. Ramdam pa rin niya ang kirot ng pagkakabali ng kanyang mga buto. Samantalang si Roylan ay himalang nabuhay sa kabila ng matinding pinsala sa katawan. Kasalukuyang itong ginagamot at nagpapagamot sa ospital. Napatingin ang dalaga sa paligid. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay may aahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Napabuntong hininga siya at bahagyang nagulat nang maramdaman ang mahinang pagtapik sa kanyang balikat. Nakangiting inabot ng kanyang ina ang tasa na may lamang kape. Abusin mo muna itong kape, anak, bago kayo dumalaw ng tatay mo kay Roylan. Nakalabas na raw kasi sa ospital yon at hinahanap ka. Eh teka, masakit pa ba ang tagiliran mo? Hindi na po masyado. Huwag po kayong mag-alala, inay. Kapag tuluyan na akong gumaling, makakapagtrabaho na ako ng maayos at makakatulong na ako sa inyo. Huwag mo munang intindihin yon, anak. Magpagaling ka muna ng gusto saka mo na intindihin ang pagtulong sa amin ng tatay mo. At isa pa, nakatulong ang perang ibinigay ng pamilya ni Vincent sa atin. Nabawasan na ang utang ng tatay mo. Napayuko si Criza sa sinabi ng ina. Ilang araw pagkatapos ng insidente ay nag-abot pala ng malaking halaga ang ama ni Roylan bilang tulong at pagpapasalamat sa hindi niya pag-iwan sa anak nito. Nakatulong ang perang yon upang mabawasan ang utang ni Danilo at makapagpatayo sila ng maliit na tindahan. Ayon sa kwento ng kanilang amang si Danilo, dahil walang balita mula kay Roylan ay napagtanto ng mga ito na hindi pa sila nakakarating sa Maynila. Kaya agad naman itong tumawag ng tulong sa mga otoridad.
Lalong lumakas ang kanilang hinala nang makita ang sasakyan ni Roylan dun sa gilid ng kalsada, kaya nagpasya ang mga ito na tumawag ng rescue team. Napag-alaman din niya na hindi tumigil ang mga yon sa paghahanap sa kanila hanggang sa natagpuan nito ang bahay ni Mang Simon at naabutan sila sa hindi magandang sitwasyon, kaya sila nailigtas sa matinding kapahamakan. Malaking pasasalamat sa Diyos ni Criza dahil ligtas sila pareho ni Roylan. Di nagtagal ay nakapunta nga sila pareho sa Maynila at nakapaghanap ng magandang trabaho ang dalaga sa tulong na rin ng binata. Wakas!